So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po, no, nagulat po ang buong Pilipinas. Well, expected naman po natin to, no, na meron na pong senador na kakasuhan dyan po sa flood control project. At meron na pong dalawa, no, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Pero bukod nga po dito sa kaso na mukhang kakaharapan nga po ni Joel Villanueva na posible po siyang makulong kasi plunder case, no? Baka hindi po siya makalaya dito habang nililitis po yung kaso, nakakulong po siya. Nauungkat po ulit ngayon yung desisyon ni Martir sa kanya noong 2019 at nakakuha po tayo ng copy. At dito malinaw mga kababayan, no, na talagang bias po talaga ang ginawa po talaga ni Martires kasi walang ebidensya po talaga na nagpapatunay na walang kasalanan si Joel Villanueva. Ang naging basehan lang pala ni Martires, yung statement lang po ni Villanueva. Sabi ni Villanueva, wala akong alam dyan, so okay na yan, sige. Reverse na natin. Ganun pala nangyari. Kaya pala tinago, kaya pala wala tayong alam. Oh. So kaya nagsimula po yan mga kababayan, no? Kasi nga po si Boy Rimulya ang ingay, di ba? So pinayuhan po siya ni Conchita Morales. Sabi ni Conchita Morales, di ba? Start with the records, Morales tells Rimulya on Villanueva case. Di ba kasi pa si Ombudsman Rimulya nagulat eh. Wala akong alam diyan, di namin alam yan. No, yung ginawa ni Martires. So sabi ni Morales, yung dating ombudsman po nung panahon ni Pinoy, easy ka lang. Sabi niyan gano'n. Easy lang. Pag-aralan mo yung mga records. So yun nga pa ginawa ni Secretary Boying Rimulya. Hindi, Ombudsman Rimulya, sorry. Ito na nga pa yung ginawa ni Ombudsman Rimulya. Tinalungkat niya po yung records nga po ni Villanueva case. Okay? So, ano nakita natin? Mamaya, tingnan natin mamaya. So sabi dito, former Ombudsman Conchita Carpio Morales has a piece of advice. May advice talaga siya, no? For Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, who currently probing how and why Joel Villanueva dismissal order was reversed. Start with the records. Yan. So pagbanggain mo yung records ng 2016 at 2019. Okay? Rimulya had consulted Morales. So ito malinaw Si Rimulya po, kinausap si Conchita Morales. Siya lumapit. Rimulya had consulted Morales on the case since the latter issued the 2016 dismissal order of then Congressman Villanueva for the misuse of 10 million priority development assistance funds or pork barrel. Ito yung mga panahon na may pork barrel pa, no? Panahon ni Gloria to eh. She Morales said that start with the records because we cannot rely on recollection. Tama nga naman. Relying on recollection is not the best way to treat the subject matter. So we having it analyzed right now, Rimulya said in an interview with Fox First aired in YouTube. Kay Christian Bauti. Kay Christian Esguerra. Okay. So ngayon, ito nga yung statement nga po ni Rimulya. Okay. So, ito. Panoorin natin to Order po kay Senator Joel. Clarify po or may statement po si former Ombudsman. I don't want to talk about it now. Pinag-aaralan namin. But do you have the 2019 order, sir? Yes, pinag-aaralan namin lahat. Pati yung mga we're studying everything. But sir, ano po ba yung usual process kapag po ba na may ganyan? Kasi yung ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there 2 weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito. Hindi naman nilabas sa akin kagad yan. Pero sir, dapat ba nasa record siya? Like, mabilis na dapat na Hindi, dapat mabilis na access yan eh. Hindi kagad na access. Sir, ang sabi ni... Nakita nyo na sa records ninyo? Nakita namin kahapon na lang. Nung may nagdala sa akin ng record pagpasok ko sa opisina after my interview with Karen Davila. So sir, inaaral nyo, pero possible ba na ma-reopen ulit yung dismissal? Pinag-aaralan kasi ang tagal na ng panahon yan. You're talking about 2007, things that happened 18 years ago. Yan ang masakit yan, di ba? Check, ang sabi ni Congressman Ridon naman, dapat to pag-aralan nyo yung timeline kasi 2016 na i-file. Yan yung ginagawa namin ganyan. We're doing that. Okay. So, mukhang pikon si Boy Rimulya. Kasi, syempre ba naman, di mo alam, di ba? Well, by the way, hindi naman natin siya masisisi kasi nga, walang nakakaalam.
Kasi ito mga kababayan, no, ito yung ano ito yung lakayan natin Ito po yung desisyon ni Rimul, ni Martires. Ito yun So on public na to. So salary grade 31, no? Laki ng sweldo ni Villanueva. Oh. So ito yung decision nga po ni Martires no pag-reverse nga nung kaso na final nga po ni Villanueva. Ito po yung pag-reversal ni Samuel Martires dun po sa kaso na naka-file kay Joel Villanueva nung panahon nga po ni Conchita Morales. Okay? So, dito sa unang page, mga kababayan, nakalagay dito yung kaso mismo. Diba? This resolved the motion for reconsideration and supplemental motion for reconsideration filed in November 7, 2016. So, mahaba ito. So, dito po, binabanggit dito yung anong bang ginawang crime di umano ni Villanueva. So, nangyari pala dito, may isang NGO no na beneficiary nga ni Villanueva na merong 10 million pesos. Yung naman pala no, yung NGO pala na yan, peke. Nandito yung Aaron yan Aaron. Aaron Aaron NGO yan Yung pangalan. Oo. Yan Aaron Foundation Philippines Corporation. Oh, di ba? A non-governmental organization by the National Agribusiness Corporation, government-owned and controlled corporation attached by the Department of Agriculture. The 9,700,000 was supposed to be used for the implementation of agri-based livelihood projects. So 10 million so 10 million kasi yan. Bali 300,000 na nawawala diyan, parang mga kaltas yun May kaltas pala yan. Oo. So ganun pala nangyayari dito. So mangyayari dito, yung 9.7 million po na yan, ayan pala yung total na sinasabi ni Joel Villanueva na paghatian ng mga nasasakdal. So ito yung mga nasasakdal. Yan, si Villanueva, yung kanyang mga staff, yan, si Samonte, ayan mga yan. Oh, Arthur Yap. Yon. So ngayon, ang malupit dito, ilang beses kong binasa ito, alam nyo, naging ebidensya dito ni Martires, statement ni Villanueva. Ayan, nakalagay dito, Oh. Ano ba yan? Ito complaint affidavit alleged that 300 management fee was deducted by NABCOR. So okay lang yan, may deduction. Natural yan Promised 10 million PDF allocation. It omitted to attach said authorization letter. According to Villanueva, the authorization letter of Buhay Party List, diba, Representative Joel Villanueva disapproved the FIO. Oh, sabi ni Villanueva yon. So asan yung ebidensya na sinabi ni Villanueva at ginawa ni Villanueva yon? Ang babaw ng rason ni Martires dito. Kasi pag ganito mga kababayan, ang alam ko may mga annex ito May mga dapat magpapatunay dito sa bawat statement ng isang desisyon. So, binasa ko ito ilang beses kung binasa ito. Ang lumalabas lang dito na ebidensya ni Martires kung bakit niya pinaburahan yung motion ni Villanueva kasi sabi ni Villanueva, ganun ang nangyari. O, di ba? Kaya pala tinago. Ito pa, tapos ito pa. Yung Delia Ladera, nakasabot din po ni Villanueva. Yun lang din po yung ginamit niya. For her part, ito si Ladera. Ladera reiterates her earlier arguments that maintains that she only performed her ministerial duty as DA Supervising Administrative. So, ganun lang. Ilang page lang to? 3. Putat 10 milyon yung sinasabi ni Villanueva, tapos nung ni-reverse mo yung desisyon, ang desisyon mo 3 page lang? And by the way, pinakatanong ngayon natin dito mga kababayan, ito nasabi po ni Villanueva na forged daw po yung pirma. Di ba? Pero tanong natin dito, bakit hindi dinimanda ni Joel Villanueva yung mga pumeke ng pirma niya? Kayo, 700 tayo ngayon. Pag kayo ba may pumeke ng pirma ninyo, tapos muntik na kayong makulong, tapos matatanggal pa kayo bilang senador at public servant, hindi nyo ba ididimanda yung nagpeke ng pirma ninyo? Di ba? Ano ka tanga? Ano ka bugok?
Oh, ito pa isang kabukukan, ito pa isang ito pa yung isang kabukukan dito ni Villanueva. Kung kayo ba, na-demanda kayo, tapos na-dismiss yung kaso ninyo, hindi nyo ba ipagmamalaki ito sa taong bayan? Especially kayo, di ba? Senador kayo. O malinis ako, sabi ng ombudsman, malinis ako. Di-reverse na yung desisyon. Ba't wala rin pong statement po si Villanueva na ganun? Di ba? So ngayon mga kababayan, hindi ko na-didemanda kasi lusot na ako. O kung guilty ka. O tama nga naman. O hindi ko na-didemanda yun. Kasi kung guilty talaga ako, kung alam ko sa sarili ko na nakalusot ako, hindi ko na-didemanda. Tama nga naman. So ngayon mga kababayan, sabi nito, malinaw dito na ito yung sinabi ni Martires. Merong statement dito si Martires at inamin po ni Martires na hindi talaga niya pinablic yung desisyon niya kay Villanueva. Paano mo ba naman ipapublic yan yung desisyon mo? Nakakahiya. Puta, alam mo na nakakahiya, pagmamalaki mo pa ba? Yun ang mga sabi dito ni Martires, oh. Oh. Ano ba yun? Not to publish it. Well, I really don't know why I did not. Wait. Ito. Yan. Tinan niya, sabi ni Martires, tinanong po si Martires dito, bakit hindi mo naman kasi pinablic yung decision mo kay Villanueva noong 2019? So, sabi ni Martires ito. Why did you decide not to publish it? Well, I really don't know why I did not decide to have it published. That's about 9 years ago. Oh, hindi nyo na maalala. Pwede ba hindi mo maalala? Ano kaulyanin? Anong klase yun? O bakit ka nag-decide? Sabi ni Pinky Web. Ganda ni Pinky Web, di ba? O bakit ka nag-decide na hindi may publish ito? Hindi ko maalala, matagal na yun eh. Sarap sampalin nito, no? Decided to have it published. That's about 9 years ago. I really can't remember why, but there must have been some reason why I did not have it published, because I never really have any decision published, and these reporters would ask me about a particular case, and kasi minsan mga reporter may mga tips sila eh. Justice, tapos na ang decision sa ganito. So I will check, and sasabihin nila, can we have a copy of the decision? I will ask the Media Bureau, give them a copy of the decision. Paano pa? Putan. Gago rin pala to eh, no? So sinisipa yung media. Wala kasi ng tip sa media na may desisyon eh. Paano makakaroon ng tip kung tinago nyo nga? Ang gulo mo naman, Martires eh. Parang parang yung topic natin kahapon kay Martires. Di ba? Nung tinanong siya na bakit siya pabor na itago po yung mga salin. O di ba? Hetot din yung sagot niya dun eh. Hindi naman ako sa pabor, pero pabor naman yung iba. Parang ganun, di ba? Dapat mga kababayan, dapat talaga imbestigahan to. Sa totoo lang. Ombudsman Rimulya. Ito matandang hukluban na to, Wala yan, kung kailan ombudsman, hindi nagsasalita. Ngayong tapos ng termino, salita ng salita, demandan nyo nga to. Imbestigahan nyo nga to. Mukhang madami kalokohan na tatong si Martires eh. Di pa rin ganun lang yan. Copy of the decision. I will ask the Media Bureau, give them a copy of the decision. But this is a high-profile case, sir. O kaya nga. You obviously know that. Ibabalik po yung tanong sa inyo na ombudsman kayo eh. Tanod bayan kayo eh. Kayo dapat ang nag-check ng corruption dito po sa mga elected officials. This is a case supposedly of the PDAF scam, not supposedly, it's the PDAF scam, it's a pork barrel scam to the tune of 10 million pesos that was supposedly, hindi po nagamit sa tama. In the same manner that the corruption scandal, the flood control scandal is taking center stage right now. In other words, Ombudsman, it's a big case, it's Joel Villanueva, it's Senator Joel Villanueva. Why didn't you just publicize it? Because
pag kayo po ay natanggal na doon, magtataka din po, didn't you think this was going to happen? Na bigla na lang po, sandali lang, ba't kaya hindi sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na na-reverse na yung decision kay Senator Joel Villanueva? I really don't know the reasons why I did not have it published. But siguro naging ugali ko na hindi ako mahilig mag-publish ng mga decisions ko. Probably that's my temperament as a former member of the judiciary. But looking back, I don't think there is a necessity to publish this. Because, you know, the critics of Joel Villanueva will not really believe the defenses of Joel Villanueva. In much the same way that Justice Carpio Morales also did not believe. Kita mo? In the defenses Hindi naman yun of yung Joel. tanong eh. Puta si Martires naman eh. Ang tanong nito, ang tanga-tanga mo naman. Di ba? Tama naman si Pinky Web, di ba? High profile po si Joel Villanueva. Senador po siya noon. Di ba, congressman na naging senador? Tapos sasabihin mo, hindi mo alam bakit hindi mo pinablik. Tingnan mo. Ano nangyari kay Joel Villanueva ngayon? Nakapagnakaw ulit. Di ba? Kung in the first place mga kababayan, no? Na-execute na po yung sinasabi nga po ni Conchita Morales na perpetual disqualification kay Joel Villanueva, hindi sana hindi na nakapagnakaw si Joel Villanueva ng flood control ngayon. Di ba? Well, kaduda-duda talaga, sa totoo lang. Kaduda-duda po talaga to. Hindi talaga logical bilang isang ombudsman, bilang isang tanod bayan, nagtatago mo yung desisyon mo sa taong bayan mismo. Di ba? Sino nag-benefit nun? Yan ang tanong dito eh. Kasi ang tawag nga sa'yo, ombudsman eh. Tanod bayan eh. Sino nag-benefit sa pagtatago mo sa desisyon ni Joel Villanueva? Taong bayan ba? Yung si Joel din? Ewan ko ba? No? So yun mga babayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, na lumabas na nga po itong desisyon nga ni Samuel Martires regarding nga po dito sa reversal kay Joel Villanueva. So, mukhang malinaw naman po talaga na may sabuatan nangyari dito. Saka ba naman nakakita na yung decision mo, binase mo sa statement ng akusado? Anong klase yun? Anong klaseng decision yun? Nasabi ni Villanueva, wala siyang alam dyan, so dismiss yung kaso. Ganon? Oh. Katanggap-tanggap ba yun? Oh, di ba? So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share po na video po na to. Okay? Yun mga kapapan, so thank you po sa inyo lahat. Kita na ulit tayo siguro mamayang gabi. Okay?